Bakit nga ba tanging ang kampanaryo na lamang ang natira sa dating masiglang bayan ng Kagsawa? Ito ba ay simpleng bagsik lamang ng kalikasan, o may mas malalim na sumpa at alamat na nakabalot sa anino ng Bulkang Mayon? Para sa marami, ito ay mga bato lamang ng isang lumang simbahan. Pero sa likod ng mga guhong ito, nagtatago ang isang masakit na nakaraan, isang kwento ng sumpa, at ang galit ng kalikasan. Bakit nga ba nananatiling nakatayo ang kampanaryong ito habang ang buong bayan ay nilamon na ng lupa? Sa kwentong ito, babalikan natin ang alamat at ang totoong kasaysayan sa likod ng pinakasikat na ruins sa Albay. Noong unang panahon, sa paanan ng maringal na Bulkang Mayon, matatagpuan ang isang masaganang bayan na tinatawag na Kagsawa. Ang lupain dito ay napakataba, ang mga ani ay laging nag-uunahan sa paglago, at ang mga sapa ay umaapaw sa sariwang isda. Itinuturing itong sentro ng kalakalan at pananampalataya sa lalawigan ng Albay. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, ang kasaganahan ay naging lason sa puso ng mga taga-Kagsawa. Ang dating mapagpakumbabang mga mamamayan ay unti-unting nilamon ng kasakiman at kayabangan. Dahil sa labis na yaman, nakalimot na silang mag-alay ng pasasalamat sa Panginoon. Ang kampana ng simbahan, na dati ay hudyat ng pagkakaisa at panalangin, ay naging palamuti na lamang. Hindi rin nakaligtas ang kalikasan sa kanilang pang-aabuso. Pinagpuputol nila ang mga puno sa kagubatan ng walang habas, dinumisan ang mga ilog, at kinuha ang higit pa sa kanilang kinakailangan. Ang paggalang sa lupang nagbibigay sa kanila ng buhay ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng paghahangad ng higit pang kapangyarihan at materyal na bagay. Noong ika-1 ng Pebrero, 1814, isang madilim na anino ang bumalot sa kalangitan. Ang Bulkang Mayon, na dati ay tahimik na nagmamasid, ay nagsimulang gumuho at magbuga ng nagbabagang apoy. Sa gitna ng takot, nagtakbuhan ang mga tao patungo sa loob ng simbahan ng Kagsawa, ang tanging lugar na sa tingin nila ay makapagliligtas sa kanila. Ngunit huli na ang lahat. Ang pagputok ng bulkan ay hindi lamang isang natural na sakuna. Ito ay nagsilbing paalala ng kalikasan. Bumuhos ang malapot na lahar, bato, at abo na lumamon sa buong bayan. Sa isang iglap, ang simbahan na naging saksi sa kanilang pagkalimot sa Diyos ay nabaon sa ilalim ng lupa, kasama ang libu-libong mamamayan na hindi na nagawang makahingi ng tawad. Nang tumigil ang paggangalit ng bulkan, tanging ang kampanaryo na lamang ng simbahan ang natira at nakalitaw sa ibabaw ng lupa. Ito ang nagsilbing saksi sa nagdaang trahedya. Mula noon, ang pok na iyon ay tinawag na Kagsawa Ruins. Nanatili itong nakatayo sa bayan ng Daraga. Bilang isang paalala sa lahat na ang anumang biyayang galing sa itaas at sa kalikasan ay dapat pahalagahan, ingatan, at laging ipagpasalamat. Sa paglipas ng mga siglo, ang kampanaryo ng Kagsawa ay hindi lamang naging simbolo ng kasaysayan, kundi naging tahanan din ng mga ligaw na kaluluwa na hindi matahimik. Sinasabing ang mga taong nabaon ng buhay sa loob ng simbahan na iwang bilanggo ng kanilang sariling takot at pagsisisi. Sa tuwing sasapit ang anibersaryo ng pagputok ng bulkan, o kapag ang gabi ay balot ng makapal na hamog mula sa Bulkang Mayon, may mga kakaibang pangyayaring nagaganap sa paligid. Ang mga residenteng naninirahan malapit sa Daraga ay madalas makarinig ng matatayog na tunog ng kampana, gayong ang kampanaryo ay wala ng bakal na dila upang tumunog. Sinasabing sa ilalim ng lupa, kung saan nakabaon ang pundasyon ng lumang simbahan, ay naririnig ang mahihinang bulong. Hindi ito mga dasal ng pasasalamat, kundi mga daing ng pagsisisi.
Ang mga aninong nakasuot ng barutsaya at lumang kasuotan ay madalas makitang naglalakad sa paligid ng mga tipak ng bato, tila hinahanap ang pintuan ng simbahang hindi na nila muling mabubuksan. May mga kwento rin ng mga turistang kumukuha ng larawan na nagugulat na lamang pag-uwi nila. Sa tabi ng magandang tanawin ng Mayon, may mga malamlam na figura sa kanilang likuran, mga taong nakatingala sa bulkan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pait at pangungulila. Sila ang mga kaluluwang nakalimot magpasalamat noong sila ay nabubuhay pa, at ngayon ay pilit na humihingi ng tawad sa bawat taong bumibisita. Ang pinakanakatatakot na bahagi ay ang sinasabing prosesyon ng mga anino. Sa kalaliman ng gabi, may mga nakakakita ng mahabang hilera ng mga mitsa ng kandila na naglalakbay mula sa paanan ng bulkan patungo sa kampanaryo. Walang ingay, walang bakas ng paa, tanging ang malamig na hangin lamang na tila may dalang amoy ng asupre. Naniniwala ang mga matatanda na ang mga multong ito ay hindi nananakit dahil sa galit, kundi nagsisilbing babala. Sila ay mga bantay na nagpapaalala sa mga buhay, huwag tularan ang kanilang pagkakamali. Hanggat ang mga tao ay patuloy na umaabuso sa kalikasan at nakakalimot sa lumikha, ang mga kaluluwa ng kagsawa ay mananatiling ligaw, naghihintay ng panahon na sila ay tuluyang mapatawad at mapalaya mula sa kanilang mabatong libingan. Sa kabila ng mga nakatatakot na kwento at ligaw na anino, hindi hinayaan ng langit na manatiling balot ng pait ang alaala ng kagsawa. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan, isang matandang deboto ang nag-alay ng taimtim na panalangin at nagtanim ng mga puting bulaklak sa paligid. Ang tanging hiling niya, kapatawaran at kapayapaan para sa mga nabaon sa limot. Doon nagsimulang magbago ang enerhiya ng lugar. Ang dating mabigat at malungkot na pakiramdam ay unti-unting napalitan ng isang mahiwagang katahimikan. Isang gabi, isang batang naglalaro malapit sa kampanaryo ang nakakita sa isang maliwanag na lumabas mula sa lumubog na simbahan. Hindi ito apoy ng bulkan, kundi isang malambot at mapayapang liwanag. Nakita niya ang mga anino ng mga tao, hindi na sila umiiyak o dumaraing. Sa halip, sila ay nakaluhod at nakatingala sa langit, ang kanilang mga mukha ay payapa at puno ng pasasalamat. Tila sa wakas ay natanggap na ang kanilang pagsisisi. Ang Mayon, na dati ay simbolo ng puot, ay nagmistulang bantay na nagpoprotekta sa kanila. Sa bawat pag-ihip ng sariwang hangin mula sa bundok, tila may dalang bulong ng pag-asa. Ang mga multo ng kagsawa ay hindi na itinuturing na sumpa, kundi mga anghel na nagpapaalala sa mga tao na ang bawat bagong umaga ay isang pagkakataon upang muling magpasalamat. Ngayon, ang Kagsawa Ruins ay hindi na lamang isang libingan ng nakaraan. Ito ay naging isang banal na dambana ng pag-asa at pagbangon. Ang mga turista ay hindi na lamang pumupunta para sa litrato, kundi upang damhin ang kapayapaang dulot ng pagpapakumbaba. Ang kampanaryong nakatayo ay nagsisilbing simbolo na kahit gaano man kalalim ang pagkabaon natin sa pagkakamali, palaging may puwang para sa liwanag at kapatawaran. Sa huling sulyap ng araw bago ito lumubog, ang anino ng kampanaryo ay humahaba patungo sa bulkan, isang yakap ng pakikipagkasundo sa pagitan ng tao, kalikasan, at ng dakilang lumikha. Ang mga ligaw na kaluluwa ay sa wakas ay nakahanap na ng kanilang daan pauwi sa liwanag, at ang kagsawa ay nanatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino bilang paalala na sa kabila ng anumang pagsabog ng pagsubok, ang pag-ibig at pananampalataya ang mananatiling nakatayo. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.